relations in 2025. Bakit ba importante ang ating relationship with Hong Kong? Kumbaga, kasama na doon yung ating people-to-people exchange, yung pong importansya po ng ating mga OFW dito sa society po ng Hong Kong. Isa pa pong epekto ng relasyon natin with ng relasyon ng Pilipinas at ng Hong Kong ay yung ating trading relations with Hong Kong. So, nakikita po natin dito, noong 2025, first 9 months, Hong Kong ranked as the 4th largest trading partner of the Philippines. So siya yung pang-apat, following China, Japan, and the United States. So nakita natin dito, yung Hong Kong, treated siya separately sa mainland China. Pero yun nga parang it's being followed by China, Japan, and the United States. Next slide po. So despite being a small economy in the world, Hong Kong is one of the top export markets for the Philippines. So nakita po natin dito yung amount po ng na kung magkano yung ating ine-export po papunta sa Hong Kong. Umaabot po siya ng approximately 9.1 billion US dollars. Ito pong mga ine-export po mula sa Pilipinas papunta sa Hong Kong, hindi naman po ibig sabihin nun na yung buong 9.1 billion US dollars na value of goods na yon ay ginagamit dito sa Hong Kong. Madalas po, dinadaan lang po dito sa Hong Kong patungo sa mainland China. Ayun. Next slide. Ito po, nakabilanggit din po dito, in-emphasize po dito na second largest export market for the Philippines ang Hong Kong. So pumapangalawa po siya mula sa United States. Pero yun nga lang, gaya po ng sabi ko po kanina, madalas ang nangyayari, dinadaan lang po dito yung sa Hong Kong yung mga goods na galing sa Pilipinas, tapos saka po pino-forward sa mainland China, o kaya sa Macau, o kaya sa Taiwan, depende. Yun, next slide po. So, ang isa pa pong pagiging yung importance din po ng Hong Kong ay may kita din sa investment ng Hong Kong sa Pilipinas. So, may kita po natin dito na nung 2025, lang po ito from January to June. So, siguro mga half a year, ang total amount of approved investments from Hong Kong ay mabot ng 1.2 billion pesos. Hindi po siya in dollars, in pesos siya, pero kahit pa paano, malaki pa rin. Considering na ang Hong Kong ay hindi naman bansa, pero yun, yung ambag nila. Noong 2024, umabot nga po ng 3 billion pesos yung amount of approved investments. Etong approved investments na to, ito yung mga investments ng Hong Kong na papunta sa ating mga ecozone or yung mga dumaan sa ating mga investment promotion agency. Wala pa po dito yung mga smaller investments ng mga taga Hong Kong. Halimbawa, bumili ng condo or bumili ng share sa isang golf course. Yung mga ganong klaseng investment, hindi po siya counted. Ito lang po yung mga investment po sa ating mga ecozone o kaya sa mga investment promotion agencies natin, gaya po ng Board of Investments. Ayun po, yun lang naman po. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. Next, we have the